Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon may 6 na tapayan. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihain ang mababang uri, ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyari ito sa Cana, Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. At alam ko po na kayo ay narito para sa ating kapistahan ng ating pag-alala sa mahal na Birhen ng Lourdes. At alam niyo po, bakit ko pinili itong Ebanghelyo ni San Juan? Kasi po, dito pa lang sa Ebanghelyo ni San Juan, makita na natin kung gaano ang request ni Mama Mary ay natutugunan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Sa totoo lang, no? Hindi pa panahon ni Jesus na gumawa ng milagro, kasi the moment na maggawa siya ng milagro ay magsisimula na yung tinatawag ng Paschal Mystery. Pero sino nag-udyok sa kanya na magsimula na ng kanyang ministry? Walang iba kundi ang kanyang ina, no? Ang ating mahal na Birheng Maria. Kaya naman po, no, noong February 11, 1858, ano nangyari noong February 11, 1858? 4 na taon pagkatapos na iproklama ni Blessed Pius IX ang dogma ng Immaculate Conception, nagpakita ang ating mahal na Birheng Maria sa isang dalaga, batang babae. Hindi pa pala siya dalaga, no? Batang babae na sino yun? Si Saint Bernadette Soubirous, no? Na isang isang mahirap lang din na babae, no? Nagpakita sa kanya at binigyan siya ng mga aral at misyon, no? At alam niyo po, no, hindi biro yung pinagdaanan ni Saint Bernadette para, no, ipahayag ang gusto ng ating mahal na Birheng Maria. No? Pinagbintangan pa siyang demonyo, pinagbintangan pa siyang manloloko, no? Pero lahat yun tiniis niya
para masunod ang kalooban ng ating ina. So, sa mga nakapanood ng buhay ni Saint Bernadette o ng apparition ng Lourdes, no, makita ninyo na si Mama Mary, inutusan siya na maghukay. No? At hindi lang yun. Kaya kainin yung mga damo na nandoon. No? Para saan? Para sa bilang penitensya. No? At mula doon, sa kanyang paghukay, doon na nagsimula yung tinatawag na milagrosong tubig ng Lourdes. At alam niyo po, every year, minsan every month, no? Sandamakmak na pilgrims ang nagpupunta sa Lourdes. No? Para, no? Siguro, mas lalo ngayong araw, no? Talagang hindi mo na, sabi nga, mahulugan ng sinulid yung no? Sa dami ng taong nagpupunta sa Lourdes para makahingi ng grasya ng kagalingan. No? At alam ko na nandito rin kayo para humingi sa ating mahal na ina ng kagalingan. Pero meron na akong itatanong sa inyo, no? Bilang panimula. Ano yun? Tatanungin ko kayo, ang kagalingan ba at sakit ay magkaaway o magkasundo? Ha? It is, Englishin natin siguro sa mga English speaking dyan. Is sickness and healing are contradictory or not? Ang kagalingan ba at sakit ay magkaaway o magkasama? Sino nagsasabing magkasama? Taas ang kamay. Sino nagsasabing magkaaway? Taas ang kamay. No? Ang sagot ay parehas kayong tama. No? Of course, explain ko. Sa medical at sa human aspect, tama yun. Hindi ka pwedeng maging magaling the same time mas may sakit, no? Kasi, no, against reason, no? Against reason, no? Dahil sakit nga may sakit ka nga you are sick. So paano ka magiging healed, no? O gugaling? Yun, no? Kaya tama din. Pero tama din na ang kagalingan at ang sakit ay hindi magkaaway. Bakit? No? Kasi yung kagalingan, no, ay grasya mula sa Diyos. No? Ganon din ang sakit. No? Ay galing din minsan sa Panginoon. No? Kaya nga, alam niyo po, no, sa dinami-dami ng mga gumaling sa Lourdes, no, so makakapunta kayo doon, no, makikita niyo mga listahan ng mga gumaling sa Lourdes. Pero hindi naman lahat po ay gumaling physically. No? Bagamat yung iba talagang milagro, no? At talagang napatunayan ng siyensya at ng mga dalubhasa. Alam nyo, open and close parenthesis, ang simbahan hindi nag-a-approve ng milagro katulad ng mga sekta, ng mga iglesia na Mickey Mouse, no? Na nandiyan. Na basta-basta na lang, ay, gumaling ako, hallelujah, praise the Lord. Hindi. Yung pong mga kagalingan sa Lourdes, lahat po yan merong medical certificate na tinatawag, no? Na mismong mga doktor at mga dalubhasa ang nagpapatunay na mayroong nangyaring milagro. No? Kaya nga kung makakapunta kayo doon, no? Nandun yung mga certificate, no? Ng mga doktor na ito, gumaling sa ganyan. No? Kaya may proof ang simbahan.
Hindi yung gawa-gawa ng simbahan yung mga milagro sa Lourdes. Kasi pinatunayan mismo ng siyensya. Pero sabihin ko nga sa inyo, no? Bagamat marami ang gumagaling sa Lourdes, yung iba, no? Ang kagalingan na nakuha nila, hindi yung physical, no? Kundi yung spiritual at moral at psychological. No? Meron dong isang may sakit, no? Nalala ko in-interview siya, no? Sa Italian news agency. Sabi niya, brother, ilang beses ka nang pumupunta sa Lourdes, no? I think 20 times na yata o 16 times, no? Sabi niya, nareceive mo na ba yung kagalingan na inaano mo? No? Alam niyo, naging honest yung lalaki. I think naka-wheelchair siya. No? Sabi niya, alam niyo po, no? Yung hinihingi kong kagalingan sa mahal na Birhen, una, sabi niya, yung physical. Pero habang tumatagal na nagpabalik siya sa Lourdes, no? Nakita niya na hindi pala physical ang kailangan niyang kagalingan, kundi yung nagmumula sa puso. At sabi niya, alam mo, yun ang milagrong mas gusto ko at ipinakita sa akin na mas mahalaga kaysa dun sa kagalingan na hinihingi ko sa mahal na ina. Natanggap ko ng maluwag sa loob nang mayroong ngiti ang aking sakit. At sabi niya, kahit anong oras kunin ako ni Lord, masaya na ako. Kita niyo? Tinanggap niya ang isang kagalingan, no? Na mayroong siyang sakit. At sa totoo lang po, no? Yung mga kagalingan, of course, lahat tayo nangihingi. No? Pero minsan yung kagalingan, imbis na magpalapit sa atin sa Diyos, nagpapalayo sa atin. At meron na akong mga taong nakilalang ganyan, nakakalungkot. No? Yung mga naghihingalo na, pinagaling ng Diyos, no? Kung nagpakita si Padre Pio sa kanya, gumaling siya. Alam niyo po, pagkatapos ng ilang taon, BSDU at BSDB. Alam niyo BSDU at BSDB? BSDU balik sa dating ugali at BSDB balik sa dating bisyo. So, kung manginginom, no, gumaling na nga, pinagaling na nga sa sakit niya sa kidney ng Panginoon, balik pa rin. At hindi lang yun, hindi na nagsisimba. Samantalang pinagaling yan, ha? Binigyan ng ikalawang buhay ng Panginoon. No? Mga na-aksidente pero binuhay ng Panginoon, pero asan? No? So tingnan po ninyo, hindi lahat ng kagalingan nagdadala sa kabutihan sa Panginoon. Pero, ito, ang sakit, wow. Ang karamdaman, no? Minsan, no? Madalas, no? Kapag wala tayong sakit, no? Asan tayo? Sa mall, ayan. Asan pa? Sa mga beach, ayan. Saan pa? Sa mga kung ano, no, sa mga fast food, ayan, no? Hindi po ba? Pero, ayan, pag tayo nagkasakit, asan tayo? Sa bahay na. Hindi po ba? At doon, nakapag-isip-isip tayo na, no? Ay, kailangan ko palang magdasal. Lord, pagalingin mo po ako. Panginoon, mahal na Birhen. Doon natin nakikilala ang Diyos. Doon natin napagtatanto na ang buhay pala ay mayroong hangganan. Alam niyo, may magandang, ewan ko kung napanood niyo yung testimony ni Aga Mula nung namatay si, Amalia Fuentes ba yun? Panood niyo yun? Ang ganda ng testimony niya, no? Sabi niya, nung nakita niya yung kanyang artista na auntie, no?
napagtanto niya na baliwala pala ang kayamanan, baliwala pala ang katanyagan kapag ikaw ay nasa malapit na sa kamatayan. Walang magagawa ang pera mo. Walang magagawa ang influensya mo, ang kapangyarihan mo kapag ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan. Kapag ikaw ay mayroong matinding sakit. Kita niyo yan? Kaya nga, alam nyo, minsan yung sakit natin, yung karamdaman natin, ginagamit ng Panginoon para tayo gisingin, no? Para tayo kalugin, para tayo batukan, no? At sabihin, anak, bumalik ka sa akin. Anak, naalala mo pa ba ako? No? Sabi nga nung isang nagkwento, no? Na ang Panginoon daw, no? Sa umpisa, kakalabitin ka lang. Anak, nandito ako. No? Patuloy ka pa rin sa paglalakad. No? Sabi na, tapos tatapikin ka ng Panginoon. Anak, nandito ako. Pag hindi mo siya pinansin, no? Pag hindi mo pinansin ng Panginoon, no? Sa bandang uli, babatuhan ka na, anak, nandito ako. No? Ibig sabihin, no? Bibigyan ka niya ng sakit o problema sa buhay. Kasi malapit ka nang mahulog sa bangin. No? Kaya ipaparamdam sa iyo yung sakit. Para nang sa ganun, maalala mo na, mayroong kang Diyos na nagmamahal sa iyo. Nandyan si Maria na nasa tabi mo. Kasi kapag tayo'y malakas, no? Ay nakakalimutan natin, no? Yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig ng Diyos sa atin. At ginagamit ng Diyos yung sakit minsan para tayo ay ilayo sa mas grabing sakit. Anong sickness ang pinaka-grabe? Hindi AIDS, hindi cancer, hindi diabetes, hindi high blood. Anong pinaka-grabing sakit para sa atin? Walang iba kundi ang kasalanan. Sin. Yan ang pinakagrabing sakit. No? Ang kasalanan. Kaya minsan, no, mas ginagawang instrumento ng Diyos yung sakit natin para ilayo tayo sa pagkakasala. No? For example, yung mga manginginom, no? Yung mga nagsasabong, no? Sabi na po, nagsasabong ka, no? Sige, no? Bigyan kita ng sakit. Tingnan natin. Hindi ka na makapunta roon, hindi ka na makabangon. No? Yun. Para ilayo tayo sa kasalanan. Kasi ang kasalanan, ang pinaka-worst sickness. No? Alalahanin po niyo yan, no? Sin is the worst sickness in the world. Ang kasalanan, ang pinakagrabing sakit sa buong mundo. No? Kaya nga, bagamat nangangailangan tayo ng kagalingan, no? Ang unang-unang kagalingan na binibigay sa atin ng Panginoon ay ang kagalingan sa ating mga kaluluwa, our soul and our spirit. At nawa ibigay ng Panginoon, ibigay ng ating mahal na Birheng Maria sa inyo na nandito ngayon ang kagalingan hindi lamang pisikal, kundi ang kagalingan sa ating kaluluwa.